ako'y nagagalak muli na nakakatayo dito sa inyong harapan sa PM service dahil bihira akong maka-attend ng PM service dahil madalas nasa Bible study po tayo. Yan. So meron po tayong dalawang Bible study. Sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayo sa Giginto and meron po tayo sa Taguig. Yan, segue ko na lamang din po sa mga wala pang ministry at nagnanais mag-ministry. Sign up na po tayo. Yan, praise God. So, bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay na ikaw yung Diyos na kumikilos sa aming buhay. And right now, Lord, patuloy kaming umaasa sa pagkilos mo sa hapong ito. Sa awitan pa lamang namin, Panginoon, naranasan ka namin. Kaya naman patuloy namin niyang iniimbitahan. Sa apat na sulok ng lugar na ito, Lord, ikaw ang maitaas. Ikaw ang maranasan. Mag-reveal ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso't isipan. Nang sa gayon, lubusan naming maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito at malakaran namin ito sa aming buhay. And also, Lord, nagpapasalamat din po ako at nagpapakumbaba sa inyong harapan sa privilege na magamit mo, Panginoon, sa araw na ito. It is not by might nor by power, but only your Spirit, Panginoon. Tunay na isang karangalan, Panginoon, na magamit mo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maihayag ang iyong salita ng naayon sa inyong kalooban at ikaw ang makita, wala ng iba. Ikaw ang maitaas, wala ng iba, Panginoon. Kaya muli, Lord, patuloy ka naming pinupupurihan sa araw na ito. And we are excited, Panginoon, sa i-reveal mo sa araw na ito. Muli, maraming salamat po. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sanga mo na pong malakas sa palakpak para sa Panginoon. Yan. Alam niyo po, kaninang maga, kung nakapanood po kayo ng online kanina, ang ganda po ng ginawa ng Lord. At ang ganda po ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Brother Joseph. Nakakatuwa dahil parang part 2. No, part 2 nung kanyang mensahe, itong magiging mensahe ko. Actually, yung ibang verse ay nabanggit na niya kanina. So, nakakatuwa po talaga sa Panginoon dahil, kumbaga hindi nalalayo. No? One Spirit. No? Hindi kami nag-usap, pero one Spirit kami ni Brother Joseph. Yan. Pero bago yan, no po, bago ko sabihin ang aking title, no? Sino ba dito nakaranas na yung ma-out of balance? Yan. Taas niyo po yung kamay ninyo. Yan. Ano pong naramdaman ninyo nung na-out of balance kayo? No, nahulog, di ba? Masakit. Di ba? Minsan, ilang araw mo pa siyang iindahin kapag ka na-out of balance ka. Ako, nangyari yan sa akin sa hagdanan. Akala ko, may last step pa, wala na pala. So, namagayong pa ako. So, kung i-relate naman natin to sa ating buhay, especially sa ating spiritual life, no po? Ano ba yung mararanasan natin kapag meron tayong imbalance na nararanasan sa ating buhay? Na po, na-remind lang po kasi sa akin ito, tong imbalance na to, ito po yung binigay ng word ng Lord sa akin. Nung nangihingi ako sa kanya ng mensahe, sabi ko kasi, Lord, ano po ba yung word na nais ninyo? Kasi parang na-share na po nila na mga pastors, na mga kapatid, no? Ano po yung nais nyo pong i-share sa hapon na ito? At dito po ako dinala ng Panginoon. Sige, nak. A state of balance. Yan po yung ating pag-uusapan. A state of balance. Next, ano ba yung balance muna? Sabi diyan, having things in a good steady state. No, yung meron daw yung mga bagay na merong matatag
na pundasyon. Matatag na katatayuan. Ano ba yan? Masasabi bang maraming nasa iyo na yung lahat? Kumbaga, karangyaan ba yan? Yan ba yung matatawag na balanse na pamumuhay? No? Or yung baga, meron kang katungkulan. Yung estado mo, yung posisyon mo, yan ba yung tinatawag na balanse na pamumuhay? Yan. Sabi pa dito, keeping things equal or stable. Yung pananatiling merong equal. Ano ba yung proportion? Ano ba yung Tagalog ng equal? Yung equals, kumbaga, parehas, pantay. No? Yan ba yung balanse na yan? Yung, kumbaga, walang kinikilingan? Diba? No? Para magkaroon ng balanseng pamumuhay. Ito rin ba yung keeps everything working well together? Ito ba yung lahat maayos, lahat nasa kaayusan? Yan ba yung matatawag na balanse? Ito po ay makikita yan sa Google. Nakuta po yan sa Google. Keeps everything working well. Pero sa atin bilang Kristiyano, no? Ano ba ang matatawag na isang balancing buhay? Isang state of balance. Yan ang ating pag-aaralan. Pag-aralan natin ng mas malalim, deeper meaning ng pagiging balancing pamumuhay. Yan, next. Sabi sa mga Awit chapter 16 verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. 'Di ba? Ang ganda. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. Yan na mismo yun no? Ang pagkakaroon ng isang balanseng pamumuhay, no? Ay nasa piling ng Panginoon. Amen. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kasi, bakit ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan? Kasi bilang Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga sufferings. Hindi tayo exempted sa mga sitwasyon. Pero ang sabi dito, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. May pinagdadaanan ka man, pero masaya ka pa rin. Kasi alam mo, kasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kasi sabi ni Google, keeps everything working well together. No, yun yung sinasabi ng mundo. No, yung balanse daw is nagiging, makikita mo kapag may kaayusan, although tama naman yun, pero paano kapatid kapag may pinagdadaanan ka na? Masasabi mo bang okay ka? Yan. Next. Sabi ni Brother Leo, no, ang ganda nung sinabi niya dito, nung last na preaching niya, ang revival daw, no, is to restore. Kasi kapag to restore, may nawala. Ibig sabihin, empty. Ang revival din daw is broken. May kailangang ayusin, may kailangang i-fix. Ang revival din daw is may kamatayan at kailangang merong bring back to life. Ano ba yung kailangang i-bring back to life na yan? No? Yung ating pag-iisip kapag down na tayo, syempre parang feeling natin lugmok na tayo. So yun yung mga bagay na kailangan nating i-bring back to life. No, yung ating mga kaisipan. Yan. Next na. So, para no, yung pagiging balanse kapag meron ka nito, yung empty, yung fake, yung to restore, broken death, ito na yung masasabi mong nandun ka na sa imbalance state. No? Kasi meron ka nang kailangang ayusin, meron nang nawala sa'yo, at meron nang namatay sa'yo. May mga bagay na kailangang ayusin, kaya kailangan ka nang i-revive. Nandun ka na sa state of imbalance. Nagigets niyo po ba? Diba? Nung hindi ka na hindi ka na makalakad ng maayos, hindi ka na makaisip ng mabuti. Diba? Kapag nandun ka na sa imbalance stage. Amen po? Next.
Kapag meron kang nandun ka na sa imbalance stage, ito po yung mga mararanasan ninyo. Unstable. Siyempre, andyan na yung magulo na yung isipan mo. 'Di ba? Di ka na makapag-desisyon ng tama. Having an unharmonious surrounding. Sa mga taong nakapaligid sa'yo, hindi mo na maintindihan. Maging yung taong nakapaligid sa'yo, hindi ka na rin maintindihan. Kasi unharmonious na nga. And unfit. Feeling mo, hindi ka na worthy. Feeling mo, hindi mo kaya. You are incapable na gawin ng isang bagay. Yan yung mga bagay na kapag nasa imbalance stage ka na. Pero, ano ba yung nagiging sanhi ng pagkakaroon ng imbalance stage? Yan, ano ba yan? Next, nak. Imbalance stage is having wrong focus. No, gaya ng sabi ng MC natin kanina, let us stay focused. No po? Let us stay focused para maunawaan natin kung ano yung nais ipahayag ng Panginoon sa hapong ito. Sabi dito sa mga Kawikaan chapter 4 verse 25 to 27, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Kapatid, kapag may pinagdadaanan ka ba, ano ba yung naiisip mo agad? Humingi ng tulong agad? Sa kapatid, sa kapitbahay, sa kaibigan? No? Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen? Nabanggit po ito kanina ni Brother Joseph. No? Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kapatid, kapag ikaw meron kang wrong focus, no? Ito yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng distraction, no? Ito yung mga bagay na humahatak sa iyo para sa mapalayo ka sa presensya ng Panginoon. Kapag dun ka nakafocus, kaya kapatid, na po, have the right focus. Continue to focus sa pinagagawa at ginagawa ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. No, hinaharap yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Ano ba yan? Amen? May pagdaanan ka man, natural yan, kapatid. Pero kapag ikaw, meron kang right focus, nasa hinaharap ang iyong tanaw, for sure, kapatid. Ina-assure ng Panginoon sa iyo, ano man yung pinagpe-pray mo, siguradong answered prayer yan. Amen? Hallelujah. Basta sa Lord, lagi ang tanaw. Next. Ano pa ba yan? Imbalance is having wrong decision. Amen? Alam niyo po, habang nag-testimony si Nanay Tess, no? Na-remind yan sa akin, yung i-share ko yan, no? Imbalance results to wrong decision and result to consequences. Tama po? No, yung mga maling desisyon natin, no, lalo na kapag hindi natin to pinag-pray sa Panginoon, nagkakaroon yan ng consequences. At hindi yan basta consequences, no, nagkakaroon pa yan ng domino effect. Amen? No? Nagkakapatong-patong pa yan sa mga wrong decisions natin. Sabi dito sa mga Kawikaan chapter 13 verse 13 to 14, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Kaya kapatid, na po, bago tayo gumawa ng desisyon, especially sa major decision, isang guni po muna natin ito sa Panginoon. Amen? Or maaari rin, no, sa mga leaders natin, sa mga kapastoran natin. Amen? Dahil, no, they are godly men na itinalaga ng Panginoon para tayo ay tulungan sa mga desisyon na kailangan natin. Amen?
Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Amen po. Na for sure, na ina-assure ng Lord sa atin, na yung kapag tayo, yung pagdedesisyon natin, inuna natin ang kalooban ng Panginoon. Inalam natin ang kalooban ng Panginoon. For sure, hindi tayo mapapahamak. At paano ba natin yan magagawa? No? Sabi sa Joshua, di ba? Joshua 1 verse 8. Pwede bang paki-flash na? Kasi hindi ko na-type. Joshua 1:8. Yan. Praise God. No? Hallelujah. Sabi po dito, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Huwag daw kalimutan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Pag-aralan mo, pagbulay-bulayan mo, nang sa gayon, malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin. Malalaman mo kung ano yung desisyon mong dapat gawin. No? Tutulungan ka ng Lord para sa hinihiling mong prayer na yan, kung ano man po yan. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay dahil hindi hahayaan ng Lord ang kanyang mga anak ay mahilihis ng landas. Amen po. Praise God. Nakakasunod po ba? Amen. Next. Next is imbalance leads to lack of wisdom and knowledge. Kapag may imbalance daw po is, gaya ng kanina yung wrong decision, is meron ding lack of wisdom and knowledge. Walang sapat na karunungan. Sabi dito sa Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Kumbaga, sabi dito no, sa English version, my people perish because of lack of knowledge. No po, maraming ganyang mga pangyayari no, madalas na nakukwento yan ni Pastor Tony na may mga kapatid tayo, no, na nawala sa Panginoon dahil sa mga maling desisyon na nagawa. Amen? Na po, I declare no po, sa atin dito, mga kapatid na naririto sa SMHG, no po, na wag pong mangyari. Wag na pong mangyari yan, yung mga bagay na yan sa atin. No, na magkaroon pa ng mga maling desisyon tayo. No, let us continue to submit sa kalooban ng Panginoon, no? Alamin po natin, no, yung sinasabi ng Lord sa buhay natin. Let us magpa-counsel po tayo sa ating mga leaders, mga kapastoran, kapag nangangailangan po tayo ng counseling, kapag meron po tayong desisyon na kailangang gawin, especially kapag mga major decision po yan. Kapag hindi na natin alam yung dapat nating gawin, na po, wag po tayong mahiya na lumapit sa ating mga pastors and leaders. Amen po. And especially magpa-pray po. Yan. Next na. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 5 to 8, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Na po, sino dito nangangailangan ng karunungan? Amen. Lahat po tayo. Amen. Dahil hindi naman sa lahat ng oras, na po, na lalo na yung mga sitwasyon, kaya natin. No? It is only by the grace of God, kaya po tayo, na po, nakakatayo and nakaka-survive every day. Kung wala po yung kilos ng Panginoon, yung wala po yung gabay ng Panginoon. Kaya kailangan po natin every day humingi no po ng karunungan sa Panginoon. Sabi pa dyan, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan.
Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang tao nga pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talaga ang nais niya. Amen. Kapag tayo mga kapatid ay humingi na po ng karunungan sa Panginoon, na magtiwala po tayo. Diba sabi niya sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Hindi 50%, hindi 60%, hindi 90%, kung hindi 100%. No, kapag tayo humihingi ng karunungan sa Panginoon, no, i-trust po natin kapag sinagot tayo ng Lord diyan. Magtiwala po tayo sa Panginoon 100%. Amen po. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Wag po yung sarili nating karunungan, wag yung sarili nating kaisipan. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. For sure, no? Ituturo ng Panginoon yung landas na dapat nating gawin. Amen po. Amen. Next na. Yan. Siyempre kapag may imbalance, we need to restore. Amen. No? Dito papasok na yung para magkaroon ng state of balance. Amen. Next. At kapag nandun na tayo sa we are entering sa state of balance, we need to reflect, repent, and rebuild. Next na. Sabi sa Kawikaan chapter 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi na mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kapatid na po, may magandang story sa Bible. No, nung si David ay nakaramdam ng deep matinding kalungkutan dahil sa nangyari sa kanyang pamilya, no po, nagrepent siya sa Panginoon. Humingi siya ng tawad sa Panginoon dahil nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang pamilya dahil ito po yung tagpo ng yung kanyang mga anak, no po, ay nag-away-away. Maging yung anak niya gusto na siyang patayin. Imagine niyo yun. Anak mo, papatayin ka. Kaya napagmuni-muni niya sa kanyang sarili. No? Napagmuni-muni niya, napagbulay-bulayan niya sa kanyang sarili kung bakit nangyayari yon sa kanyang buhay. Kaya nagrepent siya, no? Inacknowledge niya yung kanyang mistake sa Panginoon. Nangyari po kasi yun, yung mga bagay na yun, dahil sa nagawa niyang kasalanan na hindi kalooban ng Panginoon. At inacknowledge niya yun, no? Pinagbulay-bulayan niya, inisip-isip niya, bakit ba nangyayari sa akin to? At doon niya naisip, at wholeheartedly nagrepent siya sa Panginoon. Kapatid, na po, kapag tayo nakakaranas ng imbalance sa ating buhay, na po, para makarating tayo sa balance, into balance stage, we need to reflect. Kapag nakakaranas tayo ba ng mga pagsubok, ano ba yung ginagawa natin? Lumalayo pa tayo sa Panginoon? Mas hindi pa ako pwede, hindi ako ready. Hindi ko pa kayang isuko to sa Panginoon, hindi ko pa kaya. Or, nararapat lamang sa akin to kasi makasalanan ako. Kapatid, bilang tinawag ng Panginoon, nararapat lang, no, tayo'y manumbalik sa kanyang presensya. Kaya nga sabi kanina, no, yung wrong focus natin, para mabalik tayo into a state of balance, we need to acknowledge our mistakes and repent. Na po, humingi tayo ng tawad sa Panginoon.
Amen po. At ang biyaya ng Panginoon, no? For sure, ang biyaya ng Panginoon para sa atin ay handang-handa tayong patawarin. Amen. Parang yung prodigal son na umalis sa kanyang poder ng tatay. Kinuha na niya yung kanyang part ng kanyang kayamanan at nagliwaliw siya. Naubos ang kanyang mga kayamanan hanggang sa nakita na lamang niya ang kanyang sarili. No? Na kumakain na nung pagkain ng baboy, sabi niya sa kanyang sarili, mas mabuti pa yung kinakain daw ng mga katulong. No? Mas mabuti pa daw yung kinakain ng katulong. Doon niya na pag-isip-isip. Kaya dali-dali, doon niya na-reflect. Na-reflect yung ginawa niya. Na pagkakamali, kaya dali-dali, di ba? Bumalik siya sa kanyang ama. At nung malayo pa lang nakita na siya ng kanyang tatay. 'Di ba? At wholeheartedly, 'di ba? Sinalubong siya ng kanyang ama at niyakap. Amen. At hindi lang basta niyakap, binalik siya sa dating niyang kalalagyan, kapatid. Hallelujah. Yun ang magandang part sa ating Panginoon, kapatid. Minsan, kahit tayo lumalayo sa Panginoon, kahit tayo nagkakamali, kahit nandun tayo sa imbalance stage natin, ang Panginoon nag-aantay para sa atin. Amen. At handang-handa tayong yakapin muli at ibalik sa dating kalalagyan natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Next. At when we repent, kapatid, na po, the result is humility. Repentance result to humility. Sabi sa 2 Chronica, chapter 7, verse 14, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan at magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila. Mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Amen, kapatid. Alam mo, kapatid, hindi nagbabago ang plano ng Panginoon sa iyo. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, hindi nagbabago ang plano ng Panginoon sa iyo. Amen. Di ba ang sarap-sarap isipin na po, na hindi nagbabago ang plano ng Panginoon sa atin. Na hindi nagbabago yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen. Dahil yun siya. Ganon niya tayo kamahal. Amen. Hallelujah. Next. And when repentance leads to humility, it reveals us. No? Binabago niya tayo. Binubuo niya tayo muli. Amen? May transformation na nagaganap. Amen? Sabi dito sa Haggai chapter 2 verse 9, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit. Magiging higit, kapatid. Magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganahan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambahayan. Amen. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kapatid, ito po nga, alam niyo po itong word na kasaganahan at katiwasayan. Ito po yung parang nagrema talaga sa puso ko. Na po, lalo na yung katiwasayan. Ito po yung nireveal ng Lord sa akin yung katiwasayan. Ito po yung perfect peace. No? This is the state of balance kapag nasa presensya na tayo ng Panginoon. Amen. Kaya napakasarap, kapatid. Napakasarap kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Ano man yung nasa paligid natin, nagkakagulo man sa paligid natin, may pinagdadaanan man tayo, pero kapag alam natin, nasa presensya tayo ng Panginoon, we are secured. Amen.
Amen. Next na. Balanced life is a abundant life. Not in possession, hindi sa kayamanan, hindi sa karangyaan. Not in status, hindi sa estado, hindi sa posisyon. Not in fame, hindi sa fame, sa kakilanlan. But balanced life is an abundant life. Is a Christ-centered life. Yung may buhay. No, yung buhay natin na ang Panginoon ang siyang kumikilos sa atin. Dahil aanin man natin, no? Aanin nga natin yung karangyaan ng mundo kung wala naman tayo sa Panginoon, baliwala. Amen. Alam niyo po nitong October, sabi nga ni Pastor Pin, kota na siya sa necrological. Nitong October. Madalas niyang nababanggit yan, no po, na madalas niyang nababanggit yun sa necrological, no? Yung kayamanan, hindi mo naman madadala kapag wala ka na. Sabi nga ng kanyang salita, hubad kang lumabas sa mundo, hubad ka ring mawawala. Kaya kapatid, ano pang pipiliin mo? Yes, mabuti, no? Mabuti nga. Mabuti yung mga bagay na yan sa atin, hindi yan masama. Pero kapag yan na ang umikot, yan na yung naging focus mo sa mundo, yan na yung focus mo sa buhay mo, kapatid, you have an imbalanced life. Amen? Kaya having a balanced state of life is in the presence of our Lord. Amen? Praise God. At bago yan, meron pa ba, Nak? At bago yan na po, meron po ako nais ipanood sa inyo. Jericho. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Yan, okay. Kaya nyo yon? Okay na. Ayan. Ayan. Kaya nyo yon? No? Imagine niyo po, kapatid, kayo yung tumutulay. Oo. Imagine niyo po, matinding focus yung kailangan. 'Di ba? Yung surroundings niya, mahangin. 'Di ba kung titignan mo, malulula ka pa eh. 'Di ba? Ni walang ka-harness. Minsan ganun tayo, kapatid. 'Di ba?
dumadaan tayo parang sa isang rope na hindi natin alam kung ano yung kahahantungan, kung ano yung end point natin. Pero gaya nung tumulay, he stay focused. Yung right decision, paghakbang, di ba? Kailangan natin yan. Right decision. Lalo na kasama natin ang Panginoon. Amen. And for sure, kagaya ng pinanood natin, we will reach our destination. Amen. Dahil kasama natin ang Panginoon. At ang Lord din ang gagawa at kikilos at tutulong sa atin to reach our destination. Amen. Maaari ko bang tawagan ng worship team at inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Amen po. Praise God. Worship the Lord. For truly He is within our midst. Amen. Hallelujah. Let us enjoy and feel the presence of our God. Because truly our God is our way maker. Amen. Katulad ng mensahe na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon. There is a way, kapatid. If you're going through something today, just allow the presence of God to fill you. Hallelujah. He is our way maker. Hallelujah. He is a miracle working God. Hallelujah. And He is a faithful God. Amen. Praise the Lord.
God. Oh, hallelujah. Oh, heal every heart and mend every heart, oh God. Oh, revive us, Lord. Oh, revive us, Lord. Come heal our hearts, oh God. Come on, declare this, kapatid. Hallelujah. The Lord is not limited to our feelings. Hallelujah. Right now, even though we cannot feel it, it doesn't mean it's not working. Hallelujah. Because the Lord never stops working in our lives, kapatid. Believe it. Hallelujah. Oh, hallelujah. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. Because you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are. 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 That is who you are, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, nung ginagawa ko po tong mensahe na to, ito yung binigay na kanta lang Lord sa akin. Alam niyo po, isa yan sa hinihingi ko sa Lord bukod sa mensahe. Pati yung kanta hinihingi ko sa Lord. Kasi gusto ko habang gumagawa ako ng mensahe, naririnig ko yung awitin. Habang pinakikinggan ko yung awitin na yan, iiyak ako talaga. Kasi napakabuti ng Lord eh. In this fast week, in this month, revival yung team natin. Napakabuti ng Lord. Kasi wake up call para sa atin. Para sa atin itong revival eh. To revive us sa mga nanlalamig. To revive us sa mga imbalances natin. To revive us para sa kakulangan natin. Pero napakabuti pa rin ng Lord kasi He is our way maker. Binabalik pa rin niya tayo in our state sa kanyang presensya. Sabi niya nga, di ba? Kung meron man o 100 tupa na wala yung isa, iiwanan niya yung 99. Hahanapin yung isa para ibalik sa kanyang kawan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And it is a reminder for us, this team, to revival. And I pray and I declare na meron tayong natutunan sa mga napag-aralan natin. At nawa, lakaran po natin yung mga tinuro ng ating mga pastor. Tinuro ng Lord sa atin dahil kung
isang kanang tinga at lalabas sa kabila. Baliwala. Tayo rin po ang magbe-benefit. Tayo rin yung magbe-benefit kapag hinayaan natin kumilos ang Panginoon sa atin. Amen. He is our way maker. This is God's way to revive us. This is His way para iparamdam yung pag-ibig sa atin. Amen. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, handara shikarararara handelaray. Oh God, napakabuti mo, Panginoon. Handara shikararararararay. Come on, let us worship the Lord wholeheartedly. Let us pray. Sampitin natin yung nilalaman ng puso natin. Hallelujah. Handara shikararararararay. Alalalalalalalala. Oh God, napakabuti mo, Panginoon. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman sa aming buhay. Ikaw yung Diyos, nananatiling Diyos sa aming buhay. Wala nang iba. Di makapapantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat, Lord. Hallelujah. Patuloy mo kaming katagpuin. Help us, Lord, to everyday ma-encounter ka namin sa aming buhay. Help us, Lord, to continuously revive us, Panginoon, sa panahon na kami nanlalamig, Panginoon. We need you, Lord. We need you. We humbly bow down, Panginoon. We need you in our lives, Panginoon. For without you, we can do nothing. Hallelujah. Hallelujah. Handararara, shikararara, hande. Lord, ikaw ang nakakaalam, nakakakilala sa iyong mga anak. Alam mo po yung kanilang mga kalalagayan. Alam mo po yung sinasabi ng kanilang puso. Higit mo silang kilala, Panginoon. Kaya Lord, katagpuin mo sila. Patuloy mong ibigay yung alap mo, Panginoon, sa puso nila. Patuloy ka nilang ma-encounter, oh God. Hallelujah. At iparanas mo, Panginoon, yung matinding alap ng apoy sa puso ng bawat isa. At patuloy kang kumilos. Hallelujah. Ikaw ang madakila. Ikaw ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. At gamitin mo po mightily ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. Tinataas ka namin, pinapupurihan, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus.